Pagkatapos ng isang taon na hinihintay natin kung paano ipapaliwanag ni Sara Saltek Duterte ang mga confidential funds niya dito sa OVP at sa DepEd, yung 112.5 million sa DepEd, ngayon nag-umpisa na siya magpaliwanag. Pero ang ginawa niya lang, ipinaliwanag niya lang yung 112.5 million sa DepEd. Ang sabi niya, ulitin natin ginastos daw ang 112.5 million para imbestigahan ang korupsyon sa DepEd. Yan lang ba yung explanation mo? Pinaghintay mo pa kami na matagal? Yan lang ba ang maisip nyo na alibay para ipaliwanag kung paano nyo yung ginastos? Yung 112.5 million na yan? Eto, galawang may saya ditong ginawa niya na ito. Kasi, nag-uumpisa na siyang magpaliwanag sa mga tao kung saan niya dinala yung confidential funds. At least doon sa mga naniniwala sa kanya, yung mga patuloy niya na nabubudol niya. Kasi bago na yung ombudsman. At iimbestigahan na rin ng ombudsman ang lahat ng mga anomalya na ginawa niya. So bago pa dumating yung point na ombudsman ang magtanong sa kanya kung saan niya dinala yung pera, nagpapaliwanag niya siya sa mga taong bayan, para kung dumating yung point na iniimbestigahan na nga siya, sabihin niya na naipaliwanag na yan at pinapersecute lang siya ng ombudsman dahil siya ay oposisyon, kalaban siya ng administrasyon. Ganyan ang nasa isip niya. Kaya out of the blue, bigla na lang nagpaliwanag kung saan niya dinala. Pero ang tanong, katanggap-tanggap ba yung paliwanag niya na ginastos niya yung confidential funds sa DepEd na 112.5 million para imbestigahan ang korupsyon dyan? Anong dapat mong pagkagastusan kung iniimbestigahan ang korupsyon dyan? At sino ba yung gumagawa ng korupsyon dyan sa DepEd? Di ba siya? Ano yan? Iniimbestigahan niya yung sarili niya? Dahil nung pumasok siya sa DepEd, yung mga procurement dyan ng mga laptop, ng mga school supplies, ng mga school buildings, nagka-leche-leche na. Wala nang nangyari, na-rig na. Kaya nga niya sinusuhulan, di ba? Yung mga DepEd officials dyan, para paboran yung mga contractor na kukuhanan nila dapat ng supplies. So, anong investigasyon sa korupsyon sa DepEd ang sinasabi nito? Saka paano niya ipapaliwanag? Yung 15 million na bahagi niyang 112.5 million na yan. Yung 15 million na yan, niliquidate ni Sara Duterte yan. Paano niya niliquidate? Pumunta siya sa AFP, nanghingi siya ng certificate sa AFP na nag-conduct talaga ang AFP ng Youth Leadership Training. Project ng AFP yon. Ginastusan ng AFP yon. Humingi siya ng certificate sa AFP, tapos nung makuha niya yung certificate, niliquidate niya. Niliquidate niya, na pinalabas niya na project nila yan sa DepEd. 15 million ang halaga. Pero ni isang singkong duling, wala naman siya talagang ibinigay. Wala siyang ibinigay. So, paano naging connected sa pag-imbestiga nila ng corruption sa DepEd? Yung 15 million na yan, na malinaw na kinopit niya. Ibinulsan niya sa sarili niya. So, itong paliwanag niya na to, yung mga sinasabi niya na to, after 1 year, yan lang naisip niyo, wala na bang iba? Maghanap-hanap ka pa ng ibang dahilan na maganda, yung katanggap-tanggap naman, kasi sa sinasabi mo na to, ginagawa mo na naman kaming tanga, binubudol mo na naman kami harap-harapan. Anong palagay mo sa amin? Hindi na kami nagigising sa katotohanan na kayo mga Duterte ang mga salot dito sa Pilipinas? O ano naman ang sinasabi ngayon ng may saltik at may sayad natin na Vice President na si Sara, na wala daw siyang sinasabi na mag-resign si PBBM. Siya mismo walang sinasabi. Pero yung mga tao na nasa ilalim niya, yan ang sinisigaw. At yung mga tao na nasa ilalim niya, sisigaw ba yan na mag-resign si PBBM kung wala siyang instruction or hindi niya in-approve yung isinisigaw na PBBM resign na yan? Eh siya kauna-unahang makikinabang kapag nag-resign si PBBM Tsaka naniniwala ba tayo dito na hindi siya ang may pakana ng PBBM resign na yan? Napakasinungaling ng Vice President na to Lahat ng masasamang karakter ng isang leader, nasa kanya na lahat.
nasa kanya na. Sinungaling, magnanakaw, fake news peddler, lahat na lang ng panggagaslight, lahat ng pambubudol, ginawa niya na sa mga taong bayan. Pero hindi ko alam kung may naniniwala pa rin dito, except yung mga DDS na talagang ang mga utak ay lusaw. Tapos, ang sinasabi niya, may challenge daw siya kay PBBM. Yung pagpapatest, binabalik na naman yung issue ng pagpapatest. Bago ka mag-issue ng mga mo na to, na challenge sa Pangulo, yung sariling issues mo muna, ipaliwanag mo. Akala, chikang baliw ka. Alam niyo mga kababayan, hindi ko na po masisisi yung mga tao or hindi natin masisisi yung mga tao kung bakit ganyan na po sila magsalita kay Sara Duterte. Dahil unang-una, ito po yung pansin ko, no? Ewan ko kung ako lang nakakapansin ito, pero obviously, ang ginagawa niya, hinihila niya pababa si PBBM habang pinupuri niya yung sarili niya. Inaangat niya yung sarili niya. Sinasabi niya, hindi marunong magpresidente, weak president, hindi nagtatrabaho, walang ginagawa, wala pang nagawa. Yan po yung mga naririnig ko eh. Yung mga idea na binubuo niya sa utak ng mga tao kapag meron siyang interview, press con, or speech. Lagi pong negative. Paghila pababa kay PBBM yung ginagawa niya habang sinasabi niya na siya yung ganito, siya yung ganyan, na kung ito yung ginawa niya. Parang sabi ko, napaka parang bata, no? Parang, no, alam nyo, sa totoo lang, nung Vice President si Mayor Leni Robredo, hindi niya yung ginagawa kay Duterte. Si Duterte pa nga yung talagang pinipin down niya at talagang binabastos niya si former Vice President Leni Robredo, mga kababayan. Ito naman po si Sara Duterte, sa tingin ko kaya ganyan na kagalit yung mga tao sa kanya at kaya ganyan na magsalita yung mga tao towards sa kanya kay Sara Duterte, hindi na po maganda yung ginagawa niya eh. Hindi na po maganda yung sinasabi niya sa publiko. Tapos, sa isang interview or press con niya, hindi daw niya sinabi na mag-resign si PBBM. Isa pong kasinungalingan yan. Panloloko sa mga Pilipino. Sinabi po niya. Kung kilala niyo po si Admin Rich, isa po siyang loyalist vlogger, kinumpile po niya yung mga rally kung saan nagsasalita si Sara Duterte at sinasabi niya na dapat mag-resign na or maalis na sa pagka-presidente si PBBM. Kinumpile po niya in different occasions, mga rally nila sa iba't ibang bansa at mga speech ni Sara Duterte, pinagsama-sama niya. Patunay na sinabi niya na mag-resign si PBBM or dapat maalis si PBBM sa pagka-presidente. Kung kilala niyo po si Admin Rich, no? So yun, mga kababayan, napakasinungaling naman. Parang bakit mo pa kailangang itanggi andyan yung mga video na sinasabi mo na mag-resign na si PBBM, na bumaba na dapat si PBBM. Yung paulit-ulit na sinasabi nyo na weak si PBBM, hindi marunong magpresidente, na walang ginagawa, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, gusto mo na yung mga tao ay magalit kay PBBM at yung mga tao na mismo ang manawagan na mag-resign siya. Yan ang style nyo, ginagalit nyo yung mga tao. Minamind condition nyo para magalit sa kalaban nyo at para kayo ang mahalin at suportahan. Pero unfortunately for you, sa inyo mga DDS at kay Sara Duterte, matatalino na yung mga tao ngayon. Hindi na mauuto, hindi na uto-uto. At marami ng DDS, no? Kagaya ni John Magno. Iba pang DDS ang tumiwalag sa pagka-DDS dahil namulat sila, nakita nila. Hindi maganda. Hindi kaaya-aya. Very disappointing yung sinusuportahan nila. Imagine, si Sara Duterte, sabi niya, ginamit daw niya yung confidential fund para imbestigahan yung overpriced laptop ni Saldico. Bakit ngayon mo lang sinasabi yan? Niloloko mo naman kami. Ang tagal namin naghintay ng paliwanag mo, biglang ganito, inamit mo, ika mo sa pag-iimbestiga ng corruption sa DepEd. Dati yung sinasabi mo, insurgency. Bakit iba na ngayon? So, parang pinagloloko mo kami. Tsaka hindi mo pwedeng gamitin ang confidential fund sa pag-iimbestiga ng korupsyon. Bawal yan sa Constitution at sa batas. Hindi yan allowed. So, pinahamak mo na naman ang sarili mo. Pagdating ng February 2026, kapag may nag-file ng impeachment again, laban sa'yo, hahanapan kanila ng resibo, ng accomplishment report sa sinasabi mong paggamit mo ng confidential fund para imbestigahan ng korupsyon. So, malalagot ka dyan. Bawal yun eh. Hindi mo pwedeng gamitin ang confidential fund para mag-imbestiga sa korupsyon.
Hindi kailangan ng confidential fund dyan. Kahit regular fund, pwede na. At saka sino sila? Mary Grace Piatos, sila Kokoy Villamin, sila kung sino-sino pa. Sila, ginamit pa yung mga pangalan ng mga celebrity gaya ni Marian Rivera. Sino yung mga yun? Bakit kailangan ng code name kung iniimbestigahan mong korupsyon? Hindi mo na kailangang gumamit ng confidential fund. Tignan mo lang yung dokumento, malalaman mo na kung sino mga pasimuno diyan sa issue ng overpriced laptops na yan na nangyari sa panahon ng tatay mo na si Duterte. Kahit kami, hindi kami gumamit ng confidential fund, alam namin kung sino yung mga taong involved dyan. Magbasa lang kami ng balita. Ikaw gumamit ka pa ng confidential fund. Mali nga yun hindi nga yun dapat ginagamitan ng confidential fund Dati ang paliwanag nyo, insurgency. Tapos ngayon, biglang confidential fund para imbestigahan ng korupsyon? Hahanapan kayo dyan ng accomplishment reports. Hahanapan dyan ng accomplishment reports si Sara Duterte. At yan, magagamit na naman yan laban sa kanya kapag natuloy na ang impeachment trial sa 2026. Imagine, palusot. Parang naman niloloko tayo para tayong ginagago. Sa bagay kasi siguro nasanay siya na yung mga tao mong suporta nila is pwede niyang ganyanin, gaguhin, lokohin. Kasi naniniwala sa kanya. Pero hindi lahat ng Pilipino ganun. At majority na ng mga Pilipino ngayon ay nag-iisip, matatalino na at namulat na sa mga paandar nyo. Mga style nyo na bulok. Mga kababayan. Kaya ngayon, yung mga tao nagagalit na. Ayan, naririnig nyo naman po yung mga tao nagmumura na kung ano-ano na tinatawag sa kanya. Kasi ginagago nyo yung mga Pilipino Obviously, doon sa 15 million na sinasabi mo binigay mo sa AFP, pero sabi ng AFP, wala silang natanggap, hindi yung paggamit para imbestigahan ng korupsyon. Yun, talagang mahihirapan kang ipaliwanag yun. Paano mo ipapaliwanag yun? Kaya wala kayong naging choice kundi mag-petition sa Supreme Court. At nanalo kayo, nagwagi kayo, na-prevent, na-archive ang impeachment trial. Dahil kila Escudero, kila Joel Villanueva, kila Jinggoy Estrada, kila Revilla. Pero tingnan niyo sila ngayon. Sila naman yung mga di umani nasasangkot sa mga kickback dyan sa flood control ng DPWH at ng mga DE nila. Diba, mga kababayan, para tayong ginago. Kaya sunod-sunod na pagbubulgar at pagbubunyag at kaso ang kakaharapin nyo. Yun lang mga kababayan, nakakapagod pag ganyan. Niloloko tayo, ginagago tayo. Hindi nyo na nga pinapaliwanag ng maayos kung saan nyo dinala yung pera ng taong bayan. Kung ninakaw nyo ba or ginamit nyo ng matino, hindi nyo maipaliwanag ng maayos. Tapos gagawa pa kayo ng kwento para may palusot kayo. Si Sara Duterte, ginamit daw niya para imbestigahan ng korupsyon. Bakit hindi mo sinabi sa amin noon? Ba't ngayon lang? Obviously, nanggagago mga kababayan. Niloloko tayo o nagsisinungaling sa atin. Kayo na po ang humusga mga kababayan. Kung ganyan siya, ganyan yung karakter niya, hindi nagsasabi ng totoo, at kung ano-anong palusot ang ginagawa, anong mangyayari sa Pilipinas kapag naging presidente yan? Kayo na lang po ang humusga. Kayo na lang po magsabi sa akin anong mangyayari sa Pilipinas. Kaya ayaw namin na mapalitan si PBBM sa pagka-presidente. Dahil lugi po tayo mga Pilipino ang lugi. Mag-intay kayo ng 2028, promispeto kayo mga DDS. Yun lang mga kababayan, maraming pong salamat sa panonood.